dumating yung OB doctor ko po. Sabi niya sa akin na ayun nga, may nakitang large mass sa ovary ko, so kailangan siyang tanggalin. Akala ko pa no'n ang gagawin is like yung laparoscopy. Then nagulat ako kasi ang sabi niya kailangan major surgery. So i-open yung abdomen ko. Inischedule niya yung surgery after a week kasi he wants to do also frozen section kasi gusto niya malaman agad if it's benign or malignant. If malignant nga daw po, he will remove pa yung ibang part kung ano man yung makita niya na affected. Ayaw niya din po kasi na mag-cause ng pagkalat pag natusok, since large mass nga siya. So na-admit pa din po ako that day kasi they want to monitor the pain management. Sabi niya kasi kung hindi ko na nga daw kaya yung sakit or if ever man bumalik yung sakit, ayun na, at least magi-emergency surgery na lang at hindi na mahihintay yung schedule para rin sa frozen section. The next day po, while I was admitted, medyo okay naman yung tiyan ko, nag-less na rin yung pain. So yun, chinek ko po yung result ng blood test ko na kinuha sa akin sa phone. Meron pong app na makikita din yung result. So nagulat ako sa blood test, nagtataka ko kasi meron din siyang test na CA19-9 and CA8125. Isa yun sa mga specific test for cancer. Then pagtingin ko ng result, grabe, yung CA19-9 ko is nasa 1,000. Tapos, ang normal range lang nun, it's like 0 to 27. Tapos sa akin, 1,000. Then, yung sa CA125 naman po, it's around 100. Ang normal lang po na is, I think, 0 to 35. So, doon na po talaga ako kinabahan ng sobra. Na parang nag-isip na ako ng mataas talaga yung chance na cancer nga. Ayun po, kinausap po ako ulit ng doktor. Sinek niya po ulit ako. Then nag-ask siya, hindi ko ba daw yung naramdaman noon pa. So, ito na. Naalala ko noon na before ako lagi magkaroon, a week before, sumasakit yung lower back ko, lalo na sa right. Parang yung feeling niya, like, parang may tinutusok siya. Akala ko din naman kasi noon, like, part lang siya ng dysmenorrhea. And nawawala din naman yung sakit, lalo na pag umiinom ako ng gamot. Hindi ko talaga alam. And na-realize ko, usually, nagtitrigger yung mga pain kasi kapag stress ako. At mayroon din time na hindi ako makastraight ng higa pag natutulog. Lagi po ako naka-side matulog kasi nga uncomfortable and may pain. Kaso kasi pag nagba-blood test naman ako noon, normal naman. Kaya wala po talaga akong idea. Then ayun, sinabi niya sa akin na yung result nga daw ng blood test ko is indicating tumor. Tumor meaning cancer. So, ito na. Tinanong ko siya talaga. Sabi ko, Doc, is it really cancer? Sabi talaga sa akin noon, yes. Doon na talaga ako umiyak ng sobra. Grabe, alam niyo yun, parang gano'n na lang. Sabi niya, ayaw niya sabihin sa akin na hindi. Tapos mag-expect ako na hindi. Tapos cancer naman pala talaga. So, tinanong ko siya. Kasi alam mo yun, wala akong idea. Hindi pa parang tayo normally, pag inisip natin cancer, so, mamamatay na ako. Parang gano'n. So, tinanong ko siya. Sabi ko, Doc, am I going to die? Sabi ko sa kanya. Kasi alam mo yun, nung na-confirm ko pa lang na yung cancer talaga. Iba. Parang iba na iisipin natin. Pero sabi niya sa akin yun noon na no, you're still young. And sabi din ng resident doctor na kasama niya, magaling si doktor. Wag daw ako mag-worry. Ngayon,
Discharge na po ako that day. Then, babalik na lang ako after a week para dun sa surgery. Few days before surgery, nagpa-second opinion din po ako. Kasi, alam mo yun, grabe yung depression, yung pagka-depress ko nun. Everyday, alam mo yun, iniisip mo na siya. Tapos, iniisip mo rin sana nagkamali na nga lang. Pero, ayun po, yung end up pa rin niya is same. Sinabi sa akin ng doctor na mas okay na, mas best na sundin ko kung ano yung sabi ng doctor. The day before my surgery po, na-admit na ako since may mga preparations din kasi na need, and ang sabi po, yung operation will be around 2 to 3 hours. Then mag-start siya ng 12 p.m. Naalala ko lang po yung sa OR na binigyan po ako ng general anesthesia sa spine ko. Then after may pina-inhale lang sa akin, na after ilang seconds, naka-sleep na ako. Then ang gising ko na po noon is nung tapos na yung surgery. Nung ginising nila ako una, ako pong naramdaman nun, like sobrang sakit. Naramdam ko yung siguro yung ano sa akin sa abdomen ko. Yun pala, nawala na pala yung effect ng anesthesia. Dahil lang nangyari na tagalan sila sa OR. So, ayun, naglagay na naman ng anesthesia. Then dun po sa recovery room, ang naalala ko nung pag-open ko lang ng mata ko, as in yung ilaw na nasa harap ko sa taas, umiikot lang siya. Yung alam mo yun, talagang sobrang hilong-hilo lang ako. Hindi ko siya maidilat ng sobra kasi umiikot lang pag every time na u-open ko. Nagtagal po ako sa RR kasi nagkapabranma din. Hindi nila ako mailabas agad kasi kailangan ko munang maging stable. Kaso yung BP ko kasi noon, hindi siya tumataas. Parang umabot ata siya minsan 90-60 hanggang sa 80/50. Tapos nagsusuka pa ako noon. And yung kilo ko talaga grabe, as in. Nung chinek yung arterial blood gas ko, EBG, yung hemoglobin normal naman. Pero nung chinek na yung CBC ko, ayun, na yung hemoglobin ko pala is nasa 7 na lang pala. So, ayun, kailangan ko pong mag-blood transfusion nun. Minub ako sa isolation room while ongoing transfusion. Then, naging okay naman na. The next day, nalipat na ako sa room. Nung nalipat na ako, dun ko lang nalaman, nahirapan daw pala sila doctor during my OR kasi nag-rupture na pala yung mass. So, kumalat na siya. Ni-remove na ni doctor yung right ovary ko. Then, ang result kasi nung frozen was malignant. So, tinanggal na ni doc both ovaries ko po, right and left. Wala na. Even yung uterus ko, kailangan niya natanggalin. Pati yung appendix ko and some lymph nodes. Sa dami nga nang tinanggal ni doc, parang iniisip ko, buti na buhay pa ako, parang okay pa din naman ako ngayon. Parang hindi ko naman na-feel na wala na yun sa katawan ko. Painful pa rin talaga. After 6 days po, I got discharged then. Mag-follow up na lang ng biopsy result for a week. Para malaman kung ano nga yung next step. Pero sinabi na rin ni Doc noon na probably I will be taking chemotherapy. Ni-refer niya na rin po ako sa oncology doctor. Sabi ng onco doctor, I will be taking 6 chemotherapy sessions. I started the chemo po after 6 weeks up from the operation, since bawal po pala pag di pa masyadong killed yung sugat. So ngayon po, next ko na is
pang fourth session na. So, i-share ko din po sa inyo yung mga naging side effects sa akin every session.